Kabanata 2111, nagbabahagi ang mga kaaway sa isang makitid na daan. Naunawaan ni Qin Yu ang sitwasyon ni Yao Meng. Siya ang dating paborito ng langit, kasing kislap ng mga bituin sa langit. Gayunpaman, sa napakagandang panahon, siya ay naging isang tao na hindi marunong maglinang. Siya ay binubuli kahit saan at pinatalsik pa sa maharlikang pamilya. Naranasan na ito ni Qin Yu noon, kaya naiintindihan niyang mabuti si Yao Meng. Ang pakiramdam ng pagiging minamaliit sa lahat ng dako, talaga, ay hindi kasiya siya. Ipinatong ni Qin Yu ang kanyang kamay sa balikat ni Yao Meng at mahinang sinabi, tapos na ang lahat. Pagkatapos ng araw na ito, babalikan mo ang nawala sa iyo. Alam ko kung gaano ka nakasisilaw sa nakaraan. Tandang padamdam. Tumulo ang luha sa mga mata ni Yao Meng nang marinig ang mga salita ni Qin Yu. Marahan niya itong pinunasan at sinubukang ngumiti. Qin Yu? Salamat. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan, nakangiting sabi ni Yao Meng. Natahimik si Qin Yu. Wala pang maraming tao mula sa Earth ang nabubuhay pa sa banal na rehiyon. Dahil dito, mas pinapahalagahan ni Qin Yu ang natitirang mga tao. Nagtataka ako kung kumusta na si Chiang Mang ngayon. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Noon pa man ay gusto niyang iligtas si Chiang Mang, ngunit nakakulong si Chiang Mang sa Skywater Prison, na matatagpuan sa kaibuturan ng pamilya Si. Hindi makatotohanan ang pag-atake sa pamilyang Si. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Qin Yu. Kung siya ay tumuntong sa True Saint Cultivation Realm ngayon, maaari siyang pumunta saan man sa mundo. Talagang hindi siya matatakot sa pamilya Si. Gayunpaman, hindi makatotohanan para sa kanya na maging isang tunay na santo sa napakaikling panahon. Sana makatagal si Chiang Mang, naisip ni Qin Yu sa sarili. Kinabukasan, umalis ang tatlo sa Quiet Wind City kasama si Li Shen at nagtungo sa Alchemist Association. Si Qin Yu, Yao Meng, at Li Shen ay umalis sa Quiet Wind City at nagsimula sa kanilang paglalakbay sa Alchemist Association. Dumaan sila sa masukal na kagubatan at matataas na bundok. Matapos ang ilang araw na paglalakad, sa wakas ay nakarating sila sa isang misteryoso at engranding lugar. Ang Alchemist Association ay matatagpuan sa isang malawak na hanay ng bundok. Napapalibutan ito ng makakapal na ulap at ambon, parang isang fairyland. Sa tuktok ng hanay ng bundok ay isang napakalaki at kahangahangang gusali na naglalabas ng isang misteryoso at malakas na panloob na chi. Pumasok si Qin Yu at ang iba pa sa pangunahing pintuan ng Alchemist Association at agad na naramdaman ang isang malawak at ethereal na espiritual na enerhiya na bumabalot sa buong lugar. Ang Alchemist Association ay parang isang independenteng lungsod na may malawak na mataong kalye at patuloy na daloy ng mga tao. Maraming matataas at kahangahangang mga gusali ang magkakadikit. Ang iba't ibang natatanging gusali at malalaking alchemy furnace ay pinalamutian sa kanila, na naglalabas ng matagal na halimuyak na panggamot. Habang naglalakad sa kalye, nakita ni Qin Yu at ng iba pa ang magkakaibang pulutong ng mga tao. May mga magsasaka na nakasuot ng magagandang damit na may malakas na panloob na chi. Malinaw na sila ay mga top-notch martial artists na dumating para sumali sa Alchemist Association. Mayroon ding mga inapo ng mga ordinaryong pamilya na nagnanais para sa alchemy at umaasa na makahanap ng mga pagkakataon dito. Mayroon ding mga vendor, teleportation formation masters, at iba pang practitioner na nagbigay ng kanilang mga serbisyo sa Alchemist Association. Sa plaza sa gitna ng Alchemist Association, mayroong isang malaking alchemy platform na tinatawag na Alchemy Divine Platform. Ito ang pinakamahalagang lugar ng Alchemist Association na sabik na ipinaglaban ng maraming alchemist. Napakahigpit ng mga alituntunin ng Alchemist Association. Magagamit lamang ng lahat ang Alchemy Divine Platform sa loob ng tinukoy na oras. Higit pa rito, kailangan nilang mag-ambag ng isang tiyak na halaga ng mga sangkap na panggamot sa Alchemist Association bago nila ito magamit. Dito, maaaring makipag-ugnayan ang mga alchemist sa isa't isa, ihambing ang mga tala sa mga kasanayan sa alchemy, at makakuha ng mahalagang karanasan at mapagkukunan. Bukod sa Alchemy Divine Platform, ang Alchemist Association ay may maraming pasilidad at aktibidad. Nagkaroon ng Treasure Hall.
Ang Treasure Hall ng Alchemist Association ay isang lugar na hinahangad ng mga tao. Isa itong napakalaking gusali na may iba't ibang mahahalagang sangkap na panggamot, mga race eta, at mga tools sa alchemy na naka-display. Ang mga kayamanang ito ay naglabas ng malakas na espiritual na enerhiya at mahiwagang liwanag, na umaakit sa maraming alchemist upang bisitahin at humanap ng inspirasyon. Ang Alchemist Association ay mayroon ding isang Alchemy Square. Ito ay isang palengke, at ang mga stall ay puno ng iba't ibang sangkap na panggamot, mga halamang gamot, at mga table tasks. Maaaring bilhin ng mga alchemist ang mga sangkap na kailangan nila o ipagpalit ang mga pills na pinino nila dito. Bilang karagdagan, ang Alchemist Association ay mayroon ding isang alchemy arena. Ito ay isang lugar para sa mga alchemist upang ipakita ang kanilang lakas at kakayahan. Sa arena, ang mga alchemist ay maaaring sumali sa paligsahan ng alchemy at palitan ng kasanayan upang matuto mula sa mga karanasan at aral ng bawat isa. Sa pagtingin sa medyo malawak na Alchemist Association na ito, si Qin Yu ay labis na nabigla sa kaibuturan. Parang iba sa naisip ko, bulong ni Juo. Tumango si Qin Yu. Akala niya ay magiging parang Thunder Courtyard ang lugar na ito. Gayunpaman, hindi inaasahang maging napakasigla. Dahil ang mga tao ay maaaring pumasok at umalis sa lugar na ito ayon sa gusto nila, bakit maraming tao ang nagsasabi na ang threshold ng Alchemist Association ay napakataas? Naguguluhang tanong ni Qin Yu. Sumulyap si Li Shen kay Qin Yu. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at dahan-dahang sinabi, dahil ang lugar na ito ay hindi ang totoong Alchemist Association. Itinuro ni Li Shen ang kanyang daliri sa isang mataas na tore sa harapan niya sa di kalayuan. Ang tore ay tinawag na Alchemy Hall, na siyang aktwal na lokasyon ng Alchemist Association. Ang Alchemy Hall ay tumataas sa mga ulap. Ito ay puno ng isang misteryoso at marilag na panloob na chi, na nagpaparamdam sa mga tao na magpatira pa sa pagsamba. Sa pangunguna ni Li Shen, dumating ang tatlo sa pasukan ng Alchemy Hall. Ilang tao ang nakatayo doon. Nakasuot sila ng marangya at may kakaibang panloob na chi. Sila ay alinman sa mga pinuno ng makapangyarihang mga aristokratikong pamilya o mga pinuno ng sekta na may makapangyarihang pinagmulan. Gayunpaman, may bakas ng kabab ang loob sa kanilang mga mukha sa sandaling ito, na ganap na naiiba sa labas ng mundo. Bagamat ang mga taong ito ay may hindi pangkaraniwang mga pinagmulan, lahat sila ay may mapagpakumbabang mga ekspresyon sa sandaling ito. Sa sandaling ito, biglang nakakita si Qin Yu ng isang pamilyar na mukha sa karamihan. Isang elder ng pamilya Yao. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Nakita na ni Qin Yu ang taong ito dati. Siya ay isang elder na nagpoprotekta sa Mount Phoenix noong araw na iyon. Gayunpaman, hindi na siya masyadong mapagmataas gaya ng dati. Sa halip, nagpakita siya ng labis na pagkabalisa at pagpapakumbaba. Nakatayo siya sa pintuan, nag-aalangan. Mukhang sabik na siyang pumasok sa Alchemist Association. Sa sandaling makita siya ni Qin Yu, napunta rin ang tingin niya kay Qin Yu. Sa sumunod na segundo, ang kanyang mga mag-aaral ay parang sisubog na sa apoy. Nanginginig ang kanyang anyo, at agad siyang lumitaw sa harap ni Qin Yu. Nagkataon lang, pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata at malamig na sinabi. Gumisi si Qin Yu at sinabing, ano? Nandito ka ba para humingi ng gamot kay Yao Shi? Hindi dapat. Naging maawain ako, ngunit nabugbog ko siya sa ganoong kalagayan. Naging malamig ang ekspresyon ng matanda, at malamig niyang sinabi, masyado kang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Matagal nang gumaling ang mga sugat ng aking banal na anak. Oh, kung gayon bakit ka nandito? Baka malapit nang matapos ang buhay mo, at narito ka para pahabain ang iyong buhay. Gumisi si Qin Yu at sinabi. Naging malamig ang ekspresyon ng matanda, at malamig niyang sinabi, munting bastard, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Hindi ka maaaring maging mayabang ng matagal. Para sabihin sa iyo ang totoo, malapit nang lalabas si Liu He sa pag-iisa, at hindi magtatagal ay magkakaroon din ng bagong santo ang ating pamilyang Yao. Pagdating ng panahon, kahit si Din Lei ay hindi ka mapoprotektahan. 2,112 pagtama ng roadblock. Siyempre,
Naunawaan ni Qin Yu na sa dakilang panahon, maraming bagong banal ang lilito sa iba't ibang maharlikang pamilya. Kahit na ito ay talagang masamang balita para kay Qin Yu, handa na siya para dito sa kanyang puso, kaya hindi siya nataranta. Ang banal na anak ng pamilya Yao ay nabigo na gawin ito at hayaan ang mga matatanda na gawin ito. Nakakahiya. Umisi si Qin Yu at sinabi. Gayunpaman, ang elder na ito ng pamilyang Yao ay hindi nahulog dito. Sa halip, sinabi niya sa madilim na mukha, gaya nga ng kasabihan, ipaglaban mo ang tamang layunin. Qin Yu, marami kang nagawang kasamaan at nakasakit ng maraming tao, kaya tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos tingnan natin kung sino ang mananalo sa huli, ginisyon ni Qin Yu at sinabi. Little Beastard, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging saplada. Habang nagsasalita ang matanda sa pamilya Yao, lalo siyang nabalisa. Nagsimulang manginig ang buong mukha niya. Tandang padamdam. Bahagyang kumunot ang noo ni Li Shen, na nasa gilid. Isang bakas ng displeasure ang bumalatay sa medyo may edad niyang mukha. Bawal ang clamor sa Alchemy Tower, malamig na sabi ni Li Shen. Sa sandaling ito, ang elder ng pamilya Yao ay nasa galit. Hindi niya kilala si Li Shen at agad na sumigaw, sino ka sa tingin mo? May karapatan ka bang sigawan ako? Sino ka sa tingin mo? Bahagyang naningkit ang malabo na mga mata ni Li Shen. Malamig niyang sinabi, umalis ka kaagad sa Alchemist Association. Sa tingin ko nililigawan mo si kamatayan. Puno na ng galit ang matanda sa pamilya Yao ngunit hindi makakilos laban kay Qin Yu. Kaya agad niyang inilipat ang kanyang galit kay Li Shen. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, hinawakan niya ang liwanag at pagkatapos ay walang awa niyang hinampas si Li Shen. Ang liwanag ay sumabog na may lumalakas na hangarin sa labanan at dumating sa harap ni Li Shen halos kaagad. Nang malapit nang tumama ang kamao kay Li Shen, biglang, isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa katawan ni Li Shen. Ito ay malakas at matalas, agad na pinatalbog ang kamao ng matanda sa pamilya Yao pabalik at pinalipad siya. Kulat na tumingin kay Li Shen ang matanda sa pamilya Yao. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas si Li Shen. Puno ng takot ang mukha niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Qin Yu, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang ekspresyong kaakibat ng galit at takot. Tumingin si Li Shen sa elder ng pamilya Yao na pinadala sa paglipad at walang pakialam na sinabi, ang Alchemist Association ay hindi isang lugar para sa pag-aaway ng bata. Kung hindi mo naiintindihan ang mga patakaran, mangyaring umalis. Napatingin ang lahat kay Li Shen nang may pagtataka. Hindi nila inaasahan na ang mukhang ordinaryong matandang ito ay may ganoong kalakas na lakas. Kahit na ang elder ng pamilya Yao ay hindi niya kapareha. Si Qin Yu ay labis ding nabigla. Alam niyang nakakatakot ang lakas ni Li Shen, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kay Tekot. Gaya ng inaasahan, talagang hindi mahina ang lakas ng isang top-notch alchemist. Ang matanda sa pamilya Yao ay bumangon mula sa lupa. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, sino ka? Hindi mo alam. Siya ang Vice President ng Alchemist Association, Li Shen. Idiot. Pumunta ka sa Alchemist Association para humingi ng gamot at inatake ang Vice President. Hahaha, nakakatuwa. Si Juwu, sa gilid, tumawa ng nakakaloko. Ikaw si President Li. Ako. I'm really sorry. Naging ignorante ako at nabigo akong makilala ang isang taong mahalaga. Sana mapatawad ako ni President Li. Hinanda ni Elder Yao ang sarili at sinabi. Ngunit malamig na sinabi ni Li Shen, umalis ka agad sa Alchemist Association. Si Elder Yao ay nasa isang estado ng matinding gulat at pagkabalisa. Pumunta siya dito sa pagkakataong ito upang humingi ng gamot para sa bagong santo ng pamilya Yao, na nasa kritikal na sandali ng kanyang tagumpay ngayon. Kung hindi niya makuha ang mga halamang gamot mula sa Alchemist Association, malamang na mabibigo siya. Ka-NES. Kung alam ng pamilyang Yao na nasaktan niya si Pangulong Li, tiyak na magagalit sila. President Li, naparito ako sa ngalan ng pamilya Yao. Dumating din ako para sa mga mahahalagang bagay ng pamilya Yao. President Li, mangyaring unahin ang pangkalahatang sitwasyon. You'll never believe why I moved to Cebu City.
Gumisi si Li Shen at sinabing, huwag mong gamitin ang pamilya Yao para i-pressure ako. Ang Alchemist Association ay hindi natatakot sa sinuman. Pagkasabi nito, tumalikod si Li Shen at umalis, hindi pinansin ang pagsusumamo ng elder ng pamilya Yao. Elder Yao? Mukhang hindi pa rin sigurado kung makakalusot ang bagong saint ng iyong pamilya Yao, sabi ni Qin Yu na may kasamang ngiti. Galit na galit si Elder Yao kaya nanginginig siya. Dahil wala siyang magawa kay Li Shen, nagtanim siya ng sama ng loob kay Qin Yu. Little Beastard, siguradong mamamatay ka. Mahigpit na itinikom ni Elder Yao ang kanyang mga ngipin at sa sobrang galit ay muntik na siyang mawala ng malay. Hindi siya pinansin ni Qin Yu. Tinundan niya si Li Shen at naglakad patungo sa pangunahing pasukan ng Alchemist Association. Sa gate, may nakarinig sa pagkakakilanlan ni Li Shen at nagmamadaling lumapit. President Li, ako ang pinuno ng pamilyang Sun. Naglakbay ako ng libu-libong li upang pumunta dito. Ang aking bunsong anak ay may malubhang karamdaman. Hanggat si Pangulong Li ay handang tumulong, ang aking pamilyang Sun ay handang magbayad ng 1 bilyong spirit coins at 30,000 taong gulang na divine medicine. President Li, galing ako sa Purple Firmament Sect. Sa kasalukuyan, ilang elder sa Purple Firmament Sect ang hindi nakakapag-cultivate. Hanggat si President Li ay handang tumulong, ang aking Purple Firmament Sect ay handang mag-alok ng sinaunang Divine Stone. Presidente Li, ako. Ngunit hindi tumigil si Li Shen sa kanyang landas at hindi man lang sila pinansin. Malinaw, nasanay na si Li Shen sa ganitong uri ng eksena. Napapaligiran ng mahinang liwanag ang kanyang katawan, dahilan para hindi makalapit ang lahat. Nang makita ng mga taong ito na hindi sila pinansin ni Li Shen, nagsimula silang magmakaawa kay Qin Yu at sa iba pa. Mister, pakiusap kay Pangulong Li. Talagang gagantimpalaan kita ng napakagandang pagkatapos nito. Mister, malamang na galing ka sa Alchemist Association. Please help me. Mr. Qin? Ako. Bahagyang bumantong hininga si Qin Yu. Bagamat naawa siya sa mga ito sa kaibuturan, hindi niya mailigtas ang napakaraming tao. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa main entrance ng Alchemist Association. Ang pinto ay ilang libong talampakan ang taas at hindi kapani-pani walang kahanga-hanga. Maraming sinaunang totem ng alchemy ang inukit sa pinto, na ginagawa itong napaka-misteryoso at solemna. Ang mga pinto ng Alchemist Association ay dahan-daang nagsara, at ang hiyawan sa likod nila ay unti-unting nawala. Pumasok ang tatlo sa misteryoso at solemna na lugar na ito, at isang kakaibang internal chi ang sumugod sa kanila. Ito ay ang halimuyak ng mga halamang gamot, mga espiritual na halamang gamot, at mga tabletas na pinaghalo, na nagpapidama sa mga tao ng isang tahimik at misteryosong kapaligiran sa sandaling sila ay pumasok. Ang mga panloob na arkitektura ng Alchemist Association ay napakasimple at walang palamuti na para bang tiniis nila ang binyag ng hindi mabilang na mga taon. Sa malaking bulwagan, ang iba't ibang kagamitan sa alchemy ay nakakalat sa maayos na paraan. Walang kulang sa bihira at sinaunang kagamitang alchemy na naglalabas ng mahiwagang liwanag. Sa paligid ng bulwagan, ang mga stack ng mga bookshelf ay puno ng iba't ibang mga libro ng alchemy, na marami sa mga ito ay mahalagang bihirang mga manual ng alchemy. Sa pagitan ng mga bookshelf, maraming hindi alam at bihirang mga halamang gamot. Ang mga ito ay maingat na napanatili sa mga transparent na enclosure, na naglalabas ng isang esmeralda berdeng ningning. Sa pinakamalalim na bahagi ng bulwagan, mayroong isang napakalaking alchemy furnace. Ang hurno ay inukitan ng mga sinaunang ron, at ang bawat ron ay tila naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan. Ang mainit na hangin na nagmumula sa pagbubukas ng pogen ay nagbigay sa isa ng isang pakiramdam ng malakas at nagninangas na puwersa. Bagamat walang tunog ng tao sa bulwagan, isang malakas na puwersa ng buhay ang dumadaloy sa loob. Para bang ang lugar na ito mismo ay isang napakalaking anyo ng buhay. Bawat sulok at bawat kahoy na sinag ay naglalabas ng sinaunang at mahiwagang panloob na chi. Sa gilid ng bulwagan ay isang maliit na silid. Iyon ang resting room ng mga alchemist. Sa loob ng silid, may mga komportableng kama at ilang pang-araw-araw na pangangailangan.
Maliwanag na pinahahalagahan ng Alchemist Association ang kanilang mga alchemist. 2,113 nakikitang muli ang Pavilion Master. Maliban doon, maraming nakatagong lugar sa Alchemist Association, tulad ng misteryosong laboratorio, sinaunang aklatan, at ang maalamat na halamang-halamang gamot na nagtago ng maraming pambihirang halamang gamot. Si Qinyu, Zhuwu, at Yao Meng ay pumasok sa loob ng Alchemist Association at nagulat sila sa lahat ng nasa harapan nila. Ito ba ang loob ng Alchemist Association? Hindi napigilan ni Qinyu na mapasigaw sa paghanga. Sa pagtingin sa mga sinaunang kagamitan sa alchemy, mga bihirang lihim na manual ng alchemy, at hindi kilalang mga pambihirang halamang gamot, si Qinyu ay nakaramdam ng walang katulad na pagkagulat. Si Zhuwu ay may pagtataka din. Bagamat matagal na niyang narinig ang magandang pangalan ng Alchemist Association, pagkatapos lamang niyang makita ang lahat dito ay tunay niyang naunawaan kung gaano kalakas ang Alchemy Association. Itong alchemy equipment, alchemy secret manuals, rare herbs, I've never seen them before. Tandang padamdam. Napatulala si Yao Meng. Tahimik siyang nakatayo doon na parang gulat na gulat sa lahat ng nasa harapan niya at matagal na hindi natauhan. Ito ba ang Alchemist Association? Mahinang tanong ni Yao Meng. Nanginginig ang boses niya na para bang nag-uusap siya ng isang hindi mapapantayang kamangha-manghang bagay. Tama. Ito ang Alchemist Association. Tumango si Qinyu. Puno rin ng pagtataka ang mga mata niya. Ang Alchemy Association ay nagtataglay ng mga nakakatakot na mapagkukunan. Maging ang puso ni Qinyu ay napuno ng pagkamangha. Ang mga alchemist sa ikawalong baitang lamang ang maaaring makapasok sa asosasyon ng alchemist. Nilabag ko ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagpapapasok sa inyong lahat ngayon, tumayo si Li Shen habang nasa likod ang kanyang mga kamay at mahinahong sinabi. Salamat, Pangulong Li. Mayroon akong isa pang kahilingan, bahagyang yumuko si Qinyu at sinabi. Sumulyap si Li Shen kay Qinyu at sinabing, gusto mong makita si Ji Yuhong. Tama iyan. Mabilis na tumango si Qinyu. Ang puso ni Qinyu ay napuno ng pasasalamat sa Pavilion Master. Simula nang tumuntong sila sa Holy Region, hindi na muling nagkita ang dalawa. Gusto din kitang makita ni Ji Yuhong. Maaari kang pumunta sa gilid ng silid at maghintay, sabi ni Li Shen. Tuwang-tuwa si Qinyu at mabilis na sinabi, salamat, Pangulong Li. Ma'am, tugon ni Li Shen. Tumingin siya kay Zhuwu at sa iba pa at sinabing, sumama ka sa akin. Gaya ng hiniling ni Li Shen, pumunta si Qinyu sa isang side room. Ang silid sa gilid ay hindi malaki, ngunit ang panggamot na halimuyak ay napakalakas. May ilang kagamitan at libro sa alchemy sa silid pati na rin ang ilang kaldero ng mga pambihirang halamang gamot na naglalabas ng mahinang halimuyak na panggamot. Isang tea table ang nasa gitna, na naglalabas ng mahinang bango. Sa malapitang pagtingin, makikita ang Enlightenment Tea. Kinuha ni Qinyu ang tasa ng tsaa at humigop. Nakaramdam siya ng kaginhawahan at malinaw na pag-iisip, na may maliwanag na estado ng pag-iisip. Makalipas ang mahabang panahon, may gumagalaw sa labas ng pinto. Marahang itinulak ang pinto sa sandaling ito, at pumasok ang isang figure. Ang taong iyon ay nakasuot ng mahabang berdeng damit. Siya ay banayad at pino, na nagpapalabas ng isang ethereal na alindog. Siya ay may kalmado na ugali, at ang kanyang mukha ay maeslan. Ang kanyang singkit at pahabang mata ay kumikislap sa kakaibang kinang. At ang taong ito ay walang iba kundi si Ji Yuhong. Pavilion Master. Napasigaw si Qinyu sa gulat at mabilis na naglakad palapit. Gaya ng dati, walang kagalakan o kalungkutan sa mukha ni Pavilion Master. Ang kanyang mga iniisip ay hindi maarak at imposibleng hulaan. Kaagad pagkatapos, ang Pavilion Master ay nagwagayway ng kanyang kamay, na nagpapahiwatig kay Qinyu na maupo. Pinigilan ni Qinyu ang pananabik sa kanyang puso at sinabi sa nanginginig na boses, Pavilion Master, sa wakas, makikita na ulit kita pagkatapos ng mahabang panahon. Sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa malamig na mukha ng Pavilion Master. Pinalaki niya si Qinyu at mahinahong sinabi, ang Semi-Saint Realm ay lampas sa inaasahan ko.
Bahagyang nakaramdam ng pait si Chinyu dahil natuklasan niya na ang panloob na chi ng Pavilion Master ay naging masiksik. Sa kanyang cultivation ngayon, hindi siya makita ni Chinyu. ANS. Ibang-iba ito sa inaasahan ni Chinyu. Tumingin siya sa Pavilion Master at kumunat ang noo. Hindi ba't sinabi mo na hindi mo kayang gawin ang dalawang bagay ng sabay-sabay? Nakakita na ako ng mga alchemist sa ikapitong baitang dati. Hindi malakas ang kanilang cultivation, ngunit ang kanilang mga diskarte sa alchemy ay lubos na mature. Gayunpaman, tila ikaw ay. Ang Pavilion Master ay nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Chinyu at pagkatapos ay sinabing walang pakialam, ang ikawalong baitang at ikapitong baitang ay ang punto ng pagbabago. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Chinyu. Bahagyang ngumiti ang Pavilion Master. Ang ikapitong baitang ay ang rurok ng mga pamamaraan ng alchemy, at wala ng anumang posibilidad ng karagdagang pag-unlad. Ang kanilang mga diskarte sa alchemy ay hindi gaanong mababa sa ikawalo o ikasyam na baitang alchemist. Nanatiling tahimik si Chinyu at hinintay na magpatuloy ang Pavilion Master. Mula noong sinaunang panahon, ang bawat mahusay na magsasaka ay isang dakilang tagumpay na tao. At ang isang ikasyam na baitang alchemist ay isang mahusay na magsasaka sa kapigatian o maging ang kaharian ng Immortal Emperor. Alam mo ba kung bakit? Tanong ng Pavilion Master. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba at hindi nagmamadaling sumagot. Parang may iniisip siyang mabuti. Ang dakilang tagumpay. Parang may naalala ako, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Nagbuhos ang Pavilion Master ng isang tasa ng tsaa para kay Chinyu at sumenyas na magpatuloy siya. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, matagal na akong nasa banal na rehiyon, at naunawaan ko na rin ang likas na katangian ng paglilinang. Lahat ay nabubuhay sa Dao Technique, at ang kanilang nililinang ay ang Dao Technique lamang. Ngayon lang, sinabi mo na ang ikapitong baitang at ikawalong baitang ang turning point, at ang ikapitong baitang ay ang rurok na ng alchemy. Pagkatapos, ang tanging posibleng pagkakaiba sa pagitan ng ikapito at ikawalong baitang ay ang paglilinang ng Dao Technique. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, isang tanda ng pagsang-ayon ang sumilay sa mga mata ng Pavilion Master. Tama. Ang pinakamalakas na alchemist ay ang Immortal Emperors dahil nalampasan na nila ang Dao Techniques. At ang essence ng alchemy ay hindi alchemy techniques. Ganon din, ito ang Dao Technique. Sa madaling salita, ginagamit natin ang kapangyarihan ng Dao Technique para mabago ang isang tao. Ano man ang ating pisikal na katawan o isipan, bahagi lamang sila ng Dao Technique. Sa makatuwid, kung tayo ay bihasa sa Dao Technique ng langit at lupa, lahat ay madaling malutas, mahinahong sabi ng Pavilion Master. Agad na naintindihan ni Chinyu. Tulad ng sinabi ng Pavilion Master, ang cultivation at alchemy ay pareho ang pinagmulan. Kung naiintindihan ng isang tao ang pamamaraan ng Dao, natural na hindi mahina ang lakas ng isa. Ngunit hindi iyon tama. Sa sandaling ito, biglang may naisip si Chinyu. Napakamot siya sa kanyang ulo at sinabing, batay sa sinabi mo, hindi ba ang sinumang true saint ay isang 8th grade alchemist? Ang kanilang pangunawa sa mga diskarte sa Dao ay hindi mas mababa sa iba, ngunit nakakita ako ng isang matatag na true saint na humihingi ng gamot mula sa Alchemist Association. Ito. Mayroong 10,000 mga diskarte sa Dao. Lahat sila ay iba-iba, sinabi lamang ng Pavilion Master ang isang pangungusap na ito. Si Chinyu ay isang matalinong tao. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng Pavilion Master. Ang pag-unawa ng mga alchemist sa mga pamamaraan ng Dao ay upang pinuhin ang mga table tasks, habang ang pag-unawa ng mga true saint sa mga pamamaraan ng Dao ay upang linangin at pagbutihin ang kanilang mga paglilinang. Sa makatuwid, kung sila ay nasa parehong cultivation realm, ang lakas ng mga alchemist ay malamang na hindi maihahambing sa mga cultivator sa parehong cultivation realm. Siyempre, ang mga alchemist ay mayroon ding kanilang mga pakinabang, iyon ang kanilang malakas na lakas ng pag-iisip. At ang tunay na taong great success ay natural na magtitipon ng libu-libong mga diskarte sa Dao sa isa bago sila tumuntong sa pinakamataas na kaharian. Kung ganoon, maaari kong isaalang-alang ang pagbabago ng aking pag-iisip kung makatagpo ako ng isang bottleneck.
Halimbawa, maaari akong pumunta sa Alchemist Association upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Napangiti si Chinyu. Bahagyang tumango ang Pavilion Master bilang pagsang-ayon. Sayang naman at sinasaktan ako ng masasamang bagay. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa Alchemist Association pansamantala, napabuntong hininga si Chinyu at sinabi. 2114 si Liu's breakthrough. Sa napakagandang panahon, walang sino man ang maaaring umunlad ng mag-isa. Gayunpaman, ang Alchemist Association ay maaaring maging taguan mo sa huli, sabi ng Pavilion Master. Nakaramdam ng pasasalamat si Chinyu sa kanyang puso. Tumango siya at sinabing, "Salamat, Pavilion Master." Pagkatapos nito, umupo doon si Chinyu at tinalakay ang Dao sa Pavilion Master sa loob ng 3 buong araw. Nagulat si Chinyu nang matuklasan niya na ang pag-unawa ng Pavilion Master sa pamamaraan ng Dao ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa loob lamang ng 3 araw ng pagtalakay sa Dao, nagkaroon si Chinyu ng mas masusing pag-unawa sa pamamaraan ng Dao. Tandang padamdam. Sa ika-4 na araw, tumakbo si Juwo sa gilid na silid na ito. Tumingin siya kay Chinyu at pagkatapos ay ang napakarilag na babae sa kanyang harapan. Pagkatapos ay bumulong siya, ang batang ito ay talagang magaling sa mga babae. Nang marinig ang mga salita ni Juwo, nagpakawala ng tuyong ubo si Chinyu. Sabi niya sa medyo nahihiyang paraan, "Pavilion Master, please don't mind." Si Juwo ay palaging ganito. Siyempre, ang Pavilion Master ay hindi bababa sa antas ni Juwo. Bukod dito, si Juwo ay mas matanda kaysa sa Pavilion Master sa edad. Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, "Sige, oras na para umalis ka." Tumango si Chinyu at sinabing, "Yao Meng, ipaubaya ko ito sa iyo." Bahagyang tumango ang Pavilion Master. Kilala niya si Yao Meng, kaya mas komportable siya. Pagkatapos noon, nagpaalam si Chinyu sa Pavilion Master at umalis sa Alchemist Association kasama si Juwo. Ito ay tulad ng dati sa labas ng pinto ng Alchemist Association. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang mga tao ay parang mga mababanges na hayop na nagbuka ng kanilang mga dagwang bibig at nagsisiksikan. Sa kasamaang palad, matagal nang nagtakda ng pagbabawal ang Alchemist Association. Kahit nakabukas ang pinto ay hindi sila makakapasok. Itinabi ni Chinyu ang mga tao at mabilis na umalis kasama si Juwo. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa Alchemist Association, biglang kumidlat, at kumulog sa kalangitan. Ang malalaking patak ng maitim na ulap ay natakpan ang kalangitan at ang araw, at ang mga nakakatakot na pangitain ay patuloy na lumitaw. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu, at agad siyang nagkaroon ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. May pumasok sa True Saint Realm. Tama. Hindi dapat masyadong malayo dito. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay may naging True Saint. Nagtataka ako kung sino ang unang naging True Saint. Maraming mga talakayan ang lumitaw kaagad, na nagdaragdag ng kaguluhan at hinala sa hindi maayos na mundong ito. Chinyu? Tingnan mo. Hinaila ni Juwo ang kamay ni Chinyu at itinuro ang pangitain sa kalangitan. Tumangala si Chinyu at nakita ang isang gintong liwanag na biglang kumislap mula sa madilim na ulap. Para bang may bumabang Diyos na hindi makatiis tingnan. Iyon ang simbolo ng True Saint Realm. May nakapasok na talaga sa True Saint Realm, sabi ni Chinyu sa mahinang boses, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Mahigpit na kumunat ang mga kilay ni Chinyu. Medyo hindi mapalagay ang pakiramdam niya. Ang lugar na ito ang pinakamalapit sa pamilya Si, kaya malamang na nakapasok si Liuhei sa True Saint Realm. Tara na. Hinaila ni Chinyu si Juwo at mabilis na umalis. Para saan? Tanong ni Juwo. Bumalik ka agad sa Thunder Courtyard, malamig na sabi ni Chinyu. Si Chinyu ay walang paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa isang tunay na santo sa kanyang tuktok. Ang lahat ng kanyang mga pamamaraan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Naghahanap ng isang tao sa Cebu City ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Imposibleng maitawid ang puwang ng lakas ng tunay na santo. Ang pinakaligtas na bagay na dapat gawin ngayon ay bumalik sa Thunder Courtyard.
Walang pag-aalinlangan, agad na tumalikod ang dalawa at umalis, na nagmamadaling patungo sa Thunder Courtyard. Ang mga tao sa likod nila ay pinag-uusapan pa rin kung sino ang tumuntong sa True Saint Realm, ngunit wala na sila sa mood na magpapansin. ABES. Lahat ay tulad ng inaasahan ni Chinyu. Ang taong tumuntong sa True Saint Realm ay walang iba kundi si Liu Hei. Siya ay isang henyo ng pamilyang Si, sa simula, at siya ay minsang nagwala sa buong mundo ng mag-isa. Siya ay masasabing hindi magagapi sa kanyang kaparehong cultivation realm. Sa Degenerate Age, pinasimunuan niya ang isang alternatibong pamamaraan ng Dao upang maging isang santo. Ngayong nakatuntong na siya sa True Saint Realm, walang nakakaalam kung gaano katikot ang kanyang lakas. Maraming tao sa pamilya Si ang nakaluhod sa lupa. Tahimik silang naghihintay sa lugar kung saan umatras si Liu Hei. Ang taong namumuno ay ang kasalukuyang banal na Panginoon ng pamilyang Si Shio. Malamig at walang emosyon ang ekspresyon niya. Upang salubungin si Liu Hei sa kanyang pag-urong, tinapos pa niya ang kanyang sariling pag-urong. Ilang sandali pa, sunod-sunod na kakaibang phenomena ang nagmula sa lugar ng retreat. Pagkatapos nito, nagsimulang magtagpo ang lahat ng liwanag at tuluyang nawala sa tirahan ng kuweba. Natahimik ang eksena. Pagkaraan ng 5 minuto, dahan-daang lumabas si Liu Hei sa tirahan ng kuweba. Sa sandaling ito, ang kanyang ugali ay pambihirang ethereal. Lumakas ang banal na kapangyarihan sa bawat galaw niya. Sa sandaling lumabas si Liu Hei sa kuweba, ang buong mundo ay tila nang inag sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang panloob na chi ay kasing lalim ng karagatan at hindi nasusukat, at ang kanyang titig ay kasing talas ng mga espada, nakatusok at nakakahimok. Isang kapangyarihang dumurog at manayra ang nasa kanyang tila ordinaryong mga galaw. Ang kanyang mga damit ay lumipad ng walang hangin, tulad ng isang hari na walang kapantay sa mundo, marangal at solemna. Ang kanyang itim na buhok ay parang talon, at ang kinang ng bituin ay sumilay sa pagitan ng kanyang mga kilay at mata. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng gabi, tulad ng mga banal na mata na nakakakita sa lahat ng bagay. Si Liu Hei ay naglakad palabas ng yungib na tinitirhan ng hakbang-hakbang. Bawat hakbang niya ay para siyang tumuntong sa langit at lupa. Bawat hakbang niya ay tila umaalingaw-ngaw sa langit at lupa na para bang siya ang Panginoon ng mundo. Sa paligid niya, nagsimulang umikot ang isang hindi nakikitang agos ng hangin na parang maraming mga banal na hayop ang umiikot sa kanya, pinakamataas at mapang api. Iyon ang simbolo ng True Saint Realm. Ito ay isang bagong kaharian na kanyang natapakan na natamo niya ang halos walang talo na kapangyarihan. Si Liu Hei, na naging mahina sa loob ng maraming taon, ay muling isinilang na parang isang gwapong binata. Welcome Grandmaster to the True Saint Realm, bahagyang yumuko si Shio at tahimik na sinabi. Welcome Grandmaster sa True Saint Realm. Ang matunog na dagandong ng pamilya Si patungo sa langit ay agad na narinig mula sa likuran. Ang tunog na ito ay kasing tindi ng dumudurog na lupa at magulong gaya ng umaalon na tubig. Ito ay umalangaw-ngaw sa hangin na parang may walang katapusang lakas ng panginginig, na nagdulot ng malakas na panginginig sa puso ng mga tao. Sumulyap sa mga tao, inilagay ni si Liu Hei ang kanyang mga kamay sa likod at walang sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak ang tingin ni si Liu Hei kay si Shio. Bakit wala ang banal na Panginoon? Walang pakialam na sabi ni si Liu Hei. Kumunat ang noo ni si Shio at sinabi kay si Liu Hei ang nangyari. Naging malamig ang ekspresyon ni si Liu Hei. Ang marangal na banal na Panginoon ay talagang galit na hindi siya makabangon. Ito ay talagang nakakahiya para sa pamilyang Si. Malamig na sabi ni si Liu Hei. Natahimik si Shio. Kung tutuusin, siya ang kanyang ama, at hindi siya kwalipikadong magkomento. Shio, ikaw na ba ang banal na Panginoon? Tanong ni si Liu Hei. Tama, Grandmaster, bahagyang yumuko si Shio bilang tugon. Nang marinig ito, agad na yumuko si Liu Hei at binati, banal na Panginoon. Namutla sa takot si Shio. Nagmamadali siyang yumuko at sinabi, Grandmaster, pansamantala lang akong humahawak sa posisyon ng banal na Panginoon. Lahat kami ay naghihintay na lumabas ka sa pag-iisa at pangasiwaan ang sitwasyon. Sumimangot si Liu Hei at sinabing, ako. Natatakot ako na hindi iyon nararapat.
Sa ngayon, ikaw lang ang makakahawak sa posisyong ito, sabi ni Shishio sa malalim na boses. 2,115 ang nakakatakot na buhay na nilalang sa siyam na sanctum. Natahimik si Liuhei. Obviously, hindi siya interesado sa tinatawag na Holy Lord position. Tulad ng sinabi ni Xiaosheng, ang mga tunay na ambisyoso sa napakagandang panahon ay hindi mahuhumaling sa kapangyarihan. Ang kanilang ambisyon ay higit na maunawaan ang Dao at humakbang sa tugatog ng paglilinang. Sa ngayon, kailangan ko agad na umatras. Sa makatuwid, hindi ko kayang kunin ang posisyon ng banal na Panginoon. Si Shio ay masyadong mapagmataas, kaya hindi siya angkop para sa posisyon ng banal na Panginoon, patuloy ni Shio. Nag-iisip na tumango si Liuhei. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik, dahan-dahan niyang sinabi, kung ganoon, pansamantalang akuhin ko ang posisyon ng banal na Panginoon. Kapag naayos na ang pamilyang pipili ako ng bagong kahalili. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Shio, at mabilis niyang sinabi, salamat, Grandmaster. Tandang padamdam. Kasunod nito, tinipon ni Liuhei ang lahat ng nakatataas sa pamilya at nakinig sa lahat ng nangyari kamakailan. Ngayon na ang Krakelas Immortal Scripture ay nahulog na sa mga kamay ni Qin Yu at ang Thunderous Courtyard ay pumasok upang iligtas siya, wala na tayong paraan para harapin si Qin Yu, sabi ng isang elder ng pamilya sa malalim na boses. Tama. Walang nakakaalam kung ano ang nakuha ni Qin Yu mula sa Chaos Grave, ngunit malamang na marami siyang natamo. Sa maikling panahon, nakapasok siya mula sa gitnang yugto ng Reversion Void to the Semi-Saint. Ang pamilya sa ngayon ay hindi na katulad ng dati. Isang elder ang nagpumilit na sunugin ang kanyang esensya ng dugo ngunit pinigilan ng banal na Panginoon. Lahat ay naghihintay na lumabas ka at pangasiwaan ang sitwasyon. Hindi umimik si Liuhei nang marinig ang sinabi ng lahat. May hawak siyang tasa ng tsaa at humigop bago dahan-daang ibinaba. Thunder Courtyard. Ako mismo ang bibisita. Para sa pamilyang marahil ay oras na para gumawa ng isang bagay, sa wakas ay nagsalita si Liuhei pagkaraan ng mahabang panahon. Bagamat siya ay walang katulad na kalmado, bawat salita at pangungusap ay naglalabas ng walang kapantay na pangangibabaw. Nagulat ang lahat, pagkatapos ay ikinulong ang kanilang mga kamay at nagsabi, pakiusap, magpasya, banal na Panginoon. Sa pagtungtong ni Liuhei sa True Saint Realm, natural siyang kumpiyansa. Hindi kalabisan na sabihin na mayroon na siyang kumpiyansa at kakayahang pumunta saan man sa mabituing kalangitan na ito. Sa mga sumunod na araw, maraming tao ang bumisita kay Liuhei upang batiin siya. Ilang sandali, nagkakagulo ang mga tao sa pamilyang at ang pamilyang ay itinulak sa mata ng bagyo. Ang balita na si Liuhei ang personal na yumako sa posisyon ng Holy Lord ay parang isang heavyweight bombshell, na nagdulot ng matinding kaguluhan sa loob ng Holy Region. Ran S. Kahit na ang ilang mga tao ay nag-aalala tungkol kay Qin Yu, karamihan ay napuno ng pagkamangha kay Liuhei. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na santo at sapat na makapangyarihan upang takutin ang buong banal na rehiyon. Sa sandaling ito, si Qin Yu at Juwo ay tumakas pabalik sa Thunder Courtyard. Nagtipon ng tatlo sa Dao Enlightenment Room ni Dean Lei, naglalaro ng chess at umiinom ng tsaa. Si Juwo, gaya ng dati, ay tahimik at hindi sineseryoso ang bagay na iyon. Siya ay kumain, uminom, at nagsaya sa buong araw. Nagulat si Qin Yu at hindi maiwasang mapangiti ng mapait. Nakakatakot talaga ang pangangatawan na ito. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Qin Yu. Si Juwo ay nagpakasawa sa pagkain, pag-inom, at pagsasaya sa buong araw, at walang pakialam sa anuman, ngunit ang bilis ng kanyang paglilinang ay lubhang nakakatakot. Tila nakita ni Dean Lei ang iniisip ni Qin Yu. Hinawakan niya ang isang itim na piraso sa kanyang kamay at dahan-daang ibinaba iyon. Napakabilis ng cultivation ni Juwo. Marahil hindi lang ito dahil sa kakaibang pangangatawan kundi pati na rin sa estado ng kanyang pag-iisip. State of mind. Medyo nagulat si Qin Yu. Malinaw ang isipan ni Juwo, at hindi siya nag-aalinlangan o nag-aalala tungkol sa mga tagumpay at pagkalugi. Natahimik si Qin Yu.
Ang mga salitang ito ay tila nagsasalita tungkol kay Juwo, ngunit sa katotohanan, itinuturo si Chinyu. Kung ikukumpara sa pagiging simple ni Juwo, tila mas komplikado si Chinyu. Sa katagalan, ito ay malamang na maging isang balakid sa kanyang landas ng paglilinang. Dinley? Hindi ka ba nag-aalala kay si Liuhei? Tanong ni Chinyu. Kaya paano kung nag-aalala ako o hindi nag-aalala? Hindi alintana kung nag-aalala ka o hindi, ano ang maaari mong baguhin? Maaaring iyon ang kaso, ngunit, huwag kang gagawa ng walang kabuluhang bagay. Pinutol ni Dinley si Chinyu. Tumingin si Chinyu kay Dinley nang may pag-iisip. Alam niyang may katuturan ang mga sinabi ni Dinley. Hindi siya dapat makisali sa mga bagay na hindi na mababago. Mag-aaksaya lamang ito ng oras at lakas. Naiintindihan ko na ngayon. Tumango si Chinyu habang may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kabilang dulo, halos lahat ng tao sa Holy Region ay nakatitig kay si Liuhei na parang gusto nilang makita kung ano ang susunod niyang gagawin. Noon pa man ay gusto ng pamilyang sinatanggalin si Chinyu, ngunit nariyan si Dinley. Kaya hindi sila nakagalaw. Natatakot ako na hindi ito magiging pareho sa pagkakataong ito. Si Liuhei ay lumitaw. Isa na siyang tunay na santo na ipinanganak sa ginintoang panahon. Iyan ay si Liuhei. Ang kahangahangang figure noon. Siya ay halos hindi matatalo at malaki ang naiambag sa pamilya Si. Dahil hindi iginagalang ng Thunder Courtyard ang pamilyang Si, paanong hindi makakabawi si Liuhei sa kanila? Kung ikukumpara kay Dinley, ang lahat ay tila naging mas optimistiko tungkol kay si Liuhei. Kung tutuusin, sikat na sikat si Liuhei noon. Siya ay halos hindi magagapi, katumbas ni Xiao Sheng ng Nanzhou. Bagamat nasa peak condition pa rin si Dinley, hindi siya kasing lakas ni si Liuhei, na mas bata at mas malakas. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap mata, ngunit hindi pa rin kumikilos si Liuhei. Nagdulot ito ng pagtataka sa mga tao kung natatakot ba si Liuhei at hindi nang ahas na humanap ng gulo kay Dinley. Lumipas pa ang ilang araw. Si Liuhei, tahimik sa lahat ng oras na ito, sa wakas ay umalis sa pamilyang Si. Gayunpaman, hindi siya pumunta sa Thunder Courtyard kundi sa Chaos Grave. Ang nakakatakot na internal chi ay umaalingaw-ngaw pa rin sa paligid ng Chaos Grave. Ang siyam na sanctum ay nagniningning ng maliwanag, at bawat isa ay napakahiwaga. Ito ang siyam na sanctum na iniwan ni Wuji, bawat isa ay nagniningning na may kakaibang liwanag, na kumakatawan sa siyam na iba't ibang pamamaraan ng Dao. Sila ay mahiwaga at hindi maarak. Gayunpaman, ang bawat sanctum ay may hindi kapani-pani walang kakilakilabot na mga buhay na nilalang, kaya walang sino man ang nang-ahas na lumapit sa kanila. Maraming alipin sa libingan ang nakatayo sa libingan. Para silang mga bangkay na naglalakad ngunit pinagkadalubhasaan nila ang nakakatakot na kapangyarihan dahil naging bahagi sila ng pamamaraan ng Dao sa libingan. Ang mga nabubuhay na nilalang sa siyam na sanctum ay isinilang lahat mula sa mga pamamaraan ng Dao sa Chaos Grave. Sila ay tulad ng mga tagapag-alaga ng mga sanctum, at bawat isa ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang kanilang mga katawan ay malalaki, at silang lahat ay parang mga sinaunang banal na hayop. Ang kanilang mga katawan ay naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan ng mga pamamaraan ng Dao. Ang ilan ay maaaring kontrolin ang kidlat, at ang bawat galaw nila ay magiging sanhi ng pag-vibrate ng kidlat. Ang ilan ay maaaring maglakbay sa oras at espasyo sa kalooban na parabang mayroon silang mga kakayahan na tulad ng Diyos. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag na parabang nakikita nila ang lahat, na nag-iiwan ng mga tao na walang mapagtatagwan. Maaari nilang iluwa ang lahat ng uri ng nakakatakot na pag-atake mula sa kanilang mga bibig. Ano man ang nakakapasong apoy o yelo na nakakatusok ng buto, maaari nilang agad na mapatay ang kalaban. 2,116 si Liuhei ay gumagawa ng isang pagkilos. Ang kanilang pag-iral ay isang napakalaking presyon. Para bang ang kanilang pag-iral lamang ang gumawa ng sanctum na hindi kapani-pani walang mapanganib. Tila walang katapusang sigla ang mga ito, dahil gaano man kalaki ang pinsalang natamo nila, makakabawi sila kaagad. Sa sandaling ito, nakatayo si Liuhei sa gilid ng Chaos Grave, nakatingin sa mga sanctum.
Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang malakas na layunin ng labanan. Ang layunin ng labanan na ito ay walang alinlangan na ikinagulat ng lahat. Kalalabas lang ni si Liu He sa retreat at nagpaplano na siyang salakayin ng siyam na sanctum sa Chaos Grave. Baliw ba si Liu He? Plano ba niyang salakayin ang mga buhay na nilalang sa sanctum ng Chaos Grave? Siya. Mukhang may ganoong intensyon siya. Tandang padamdam. Ito ba ang tiwala ng True Saint? Masyadong nakakatakot. Ang balitang ito ay kumalat sa malayo at malawak, at maraming tao ang sumugod upang masaksihan ang nakakatakot na sandaling ito sa kanilang sariling mga mata. Nakatitig kay si Liu He, masigla silang nag-usap. Natatakot ako na walang makakapigil kay si Liu He ngayon. Kalalabas lang niya sa retreat at nagplano na siyang salakayin ang siyam na sanctums. Mukhang nabawi niya ang kanyang lakas noon. Who knows if it's all bluff and bluster? Kung hindi, bakit hindi pa rin siya kumikilos? Ang panloob na chi sa Chaos Grave ay lumalakas. At isang bugzo ng malakas na hangin ang humahampas na parabang napagtanto nito ang intensyon ni si Liu He. Maging ang mga alipin sa libingan sa Chaos Grave ay naging hindi mapakali. Walang pag-aalinlangan, sa sandaling si Liu He ay tumuntong sa libingan, lahat ng mga alipin sa libingan ay susunggaban sa kanya. Sila ay isang grupo lamang ng mga hayop na walang katalinuhan, nagsalita si Liu He sa wakas. Ang kanyang mga salita ay agad na nagulat sa lahat. Ang lahat ng kanilang mga hinala ay nawala sa sandaling ito. Si Liu He ay gagawa ng hakbang. Pulalas ng isang tao. Siya. Sasalakayin niya ang Chaos Grave. Kulat na sabi ng isang nakamasid sa hindi kalayuan sa Chaos Grave. Totoo ba ito? Talaga bang may ganoong katapangan si Liu He? May hindi makapaniwalang sabi. Kung talagang maglakas loob siyang gawin ito, siya ay talagang baliw. Sa sandaling ito, maraming mga tingin ang nakatutok sa direksyon ng Chaos Grave. Naghihintay sila para sa pagkakaroon na hindi nila maaaring baliwalain upang tumugon. Sa sandaling ito, dahan-daang itinaas ni Liu He ang kanyang mga daliri. Ang mga butil ng liwanag ay natipon sa kanyang mga daliri, at ang isang nakakatakot na banal na kapangyarihan ay patuloy na lumundag. Ano, nakakatakot na pressure? Ito ba ang pinakamataas na estado ng isang tunay na santo? Sa susunod na segundo, ang mga daliri ni Liu He ay pumutok ng liwanag. Lumipad ang liwanag sa kalangitan sa itaas ng Chaos Grave at sumabog sa maraming light spot. Ang mga light spot ay patuloy na nagsasama sa walang laman. Ipinikit ni Liu He ang kanyang mga mata na para bang may nararamdaman siya. Ano? Anong ginagawa niya? Alam ko. Gustong maunawaan ni Liu He ang daan patungo sa Chaos Grave. Oo, tama iyan. Sa sandaling ito, dumating din si Teng Zishu mula sa hindi kalayuan. Pinlano niyang makita ng personal ang pangalawang tunay na santo sa mundong ito. Nang makitang dumating si Teng Zishu, maraming tao ang nagbukas ng landas para sa kanya. Tumingin sa direksyon ni Liu He, inilagay ni Teng Zishu ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at pinaikit ang kanyang mga mata. Mukhang interesado siya sa gawin ni Liu He. Bahagyang ipinikit ni Liu He ang kanyang mga mata, sinusubukang madama ang daan sa Chaos Grave. Ilang sandali pa, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Dalawang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang mga mata at direktang tumagos sa mabigat at malabo na panloob na chi sa Chaos Grave. RAN Beta. Sila ay talagang isang grupo ng mga hayop na walang anumang katalinuhan. Malamig na sumangot si Liu He. Pagkatapos noon, tumuntong siya sa Chaos Grave. Nang pumasok si Liu He sa Chaos Grave, ang mga alipin sa libingan na hindi mapakali ay nataranta at sinunggaban siya. Ang kanilang mga figure ay parang isang itim na bagyo na bumalot sa buong Chaos Grave. Nang makita ang eksenang ito, tumindi ang puso ng lahat ng nanunood. Gayunpaman, hindi natarante si Liu He. Ang kanyang tingin ay malamig at walang emosyon. Bahagya niyang ikinaway ang kanyang palad, at isang banal na liwanag ang lumipad mula sa kanyang palad, na agad na nag-aapoy sa buong hangin. Ang banal na liwanag ay nagdala ng walang kapantay na kamahalan. Ito ay parang isang talim na direktang humahampas sa mga alipin sa libingan na sumusulpot sa kanya.
Sa isang malakas na putok, ang mga alipin sa libingan ay pinutol ng banal na liwanag at naging kawalan. Bagamat malaki ang kanilang sigla, napakarupok nito sa harap ng banal na liwanag. Ito ba ang lakas ng isang tunay na santo? Bulalas ng isang tao. Ang kamahalan ni si Liu He ay nagulat sa lahat. Madali niyang sirain ang makapangyarihang mga aliping iyon sa isang kamay. Ito ang kanyang malakas na lakas. Nang makita ito, kumikinang din ang mga mata ni Teng Zishu. Alam niya na ang lakas ni si Liu He ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa sandaling ito, muling lumundag ang mga alipin sa libingan sa Chaos Grave. Ang kanilang mga numero ay mas mataas pa kaysa dati, at bawat isa ay naglalabas ng matatag na sigla. Gayunpaman, hindi mapakali si Liu He. Muli niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isa pang banal na liwanag ang nawasak. Sa pagkakataong ito, mas makapangyarihan ang kanyang banal na liwanag. Para itong makalangit na ilog na direktang bumuhos at nilamon ang lahat ng mga alipin sa libingan. Sa ilalim ng banal na liwanag, ang mga alipin sa libingan ay naging abo at naglaho sa hangin. Sa isang iglap, ang Chaos Grave ay naging walang laman. Ang lahat ng mga alipin sa libingan ay pinatay ni si Liu He. Talagang, hindi maisip, bulong ng isang tao sa sarili. Ang lakas ni si Liu He ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Ang kanyang palad ay tila nagtataglay ng kapangyarihang sirain ang lahat. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Liu He. Lalong lumamig ang titig niya habang diretsyong nakatingin sa siyam na sanctum. Bagamat pinatay ni si Liu He ang mga alipin sa libingan, patuloy nilang binuhay at sinasalakay si Liu He. Ang kanilang mga katawan ay parang walang katapusang pinagkukunan ng enerhiya. Gaano man kalaki ang pinsalang natamo nila, makakabawi sila kaagad. Gayunpaman, si Liu He ay hindi nagpakita ng anumang gulat sa kanyang mukha. Malamig pa rin ang ekspresyon ng mata niya. Muli niyang iwinagayway ang kanyang palad, at isa pang banal na liwanag ang nawasak. Sa pagkakataong ito, mas makapangyarihan ang kanyang banal na liwanag. Ito ay tulad ng isang mapanirang kidlat na direktang tumama sa muling nabuhay na mga alipin sa libingan. Ang banal na liwanag ay gumuhit ng mahabang landa sa kalangitan, na nagdadala ng malakas na bagyo. Sa isang malakas na putok, ang muling nabuhay na mga alipin sa libingan ay pinutol muli ng banal na liwanag at naging kawalan. Bagamat mayroon silang malakas na sigla, sila ay mahina sa harap ng banal na liwanag ni si Liu He. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga patay na alipin sa libingan ay biglang bumangon at patuloy na nabubuhay. Ang kanilang bilang ay higit pa kaysa dati. Para silang walang katapusang black tide na umaagos patungo sa si Liu He. Ang mga aliping ito sa libingan, nagtataglay ng kakayahang muling mabuhay ng walang katapusan. Tama. Hanggat nasa Chaos Grave sila, patuloy silang bubuhayin. Masyadong nakakatakot ito. Kung magpapatuloy ito, kahit si Liu He ay walang magagawa. Gayunpaman, hindi nagulat si Liu He na para bang inaasahan na niya ito. Tumayo siya sa kinatatayuan niya at muling ikinaway ang palad. 2,117 paglapit sa mga sanctum. Sa pagkakataong ito, walang divine light na lumalabas sa kanyang palad. Sa kabaligtaran, sinimulan niyang paikliin ang isang mabigat na kapangyarihan ng isang lihim na pamamaraan. Ang kapangyarihan ng lihim na pamamaraan ay natipon sa kanyang palad at nabuo ang isang nagliliwanag na porma sayon. Ang porma sayon ay tila naglalaman ng walang katapusang paraan ng Great Tao at ang kapangyarihang sirain ang lahat. Biglang itinaas ni si Liu He ang kanyang kamay at inihagis ang porma sayon sa muling nabuhay na mga alipin sa libingan. Ang porma sayon ay lumawak sa hangin na parang isang napakalaking lambat, na direktang sumasakop sa mga aliping iyon sa libingan. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang porma sayon sa mga alipin ng libingan, agad na nawala ang kanilang mga katawan. Ang kanilang kakayahan sa muling pagkabuhay ay tila walang kapangyarihan sa harap ng porma sayon na ito. Nang makita ang eksenang ito, si Teng Zishu, na nasa hindi kalayuan, ay pinaikit ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, tulad ng inaasahan kay si Liu He. Ginamit niya talaga ang paraan para lipulin ang mga alipin ng libingan. Tandang padamdam. Ang pangunawa ni si Liu He ngayon ay nagtagumpay.
Sa pagharap sa paparating na hukbo ng mga alipin sa libingan, bahagyang kumunat ang noo ni si Liu He. Pagkatapos ay marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang porma sayon ay dahan-daang lumutang pasulong na parang hawak ng isang higanteng kamay. Ang porma sayon ay dahan-daang umiikot sa hangin na parang isang napakalaking gintong tanikala na unti-unting natatakpan ang mga aliping libingan sa harapan nito. Ang bawat alipin ng libingan na nakipag-ugnayan sa porma sayon ay tila dumanas ng hindi mapaglabanan na suntok. Agad na bumagsak ang kanilang mga katawan at saka naglaho sa hangin. Lalong lumakas ang liwanag ng porma sayon na para bang gumuguhit ito ng magandang trajectory sa kalangitan sa gabi. Ang mga aliping libingan na hindi makalaban ay dinurog ng isang hindi nakikitang higanteng kamay at unti-unting naglaho sa hangin. Nagulat ang lahat at hindi nakaimik sa eksenang ito. Napatingin sila kay si Liu He nang may pagkamangha. Ang lakas ni si Liu He ay hindi nila naiintindihan. Ang porma sayon na inihagis niya gamit ang isang kamay ay madaling maalis ang mga aliping iyon sa libingan. Anong uri ng kapangyarihan ito? Gaano ito kakilakilabot? Sa sandaling ito, ang liwanag ng porma sayon ay nagsimulang dahan-daang kumupas, at ang mga alipin ng libingan ay nawala lahat sa hangin. Wala nang laman ang Chaos Grave. Tahimik na ang lugar na kanina ay puno ng mga alipin sa puntod. Masayang binawi ni si Liu He ang kanyang kamay. Nilinggan niya ang Chaos Grave, saka dahan-daang pumikit. Napakalakas ni si Liu He. May bamantong hininga na may halong emosyon at sinabing. Ginamit niya ang kapangyarihan ng isang kamay para sirain ang lahat ng mga alipin sa libingan. Anong klaseng lakas ito? Tulad ng inaasahan sa isang tunay na santo. Ang kanyang lakas ay nalampasan na ang imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Ang mga talakayan sa karamihan ay walang katapusan. Nagulat ang lahat sa lakas ni si Liu He. Alam nilang nasaksihan nila ang isang tunay na eksperto ngayon. Si Liu He ay hindi tumigil doon. Sa wakas ay nahulog ang kanyang tingin sa siyam na sanctum. Nagulat muli ang lahat nang makita ito. Hindi kaya sasalakayin ni si Liu He ang mahiwagang nilalang sa siyam na sanctum. Bagamat ang kakilakilabot na pag-iral sa mga sanctum na ito ay hinango din mula sa pamamaraan ng Dao sa Chaos Grave, ito ay maraming beses na mas nakakatakot kaysa sa mga alipin ng libingan na walang katalinuhan. Matagal na silang nakabuo ng katalinuhan at binantayan ang mga sanctum sa kanilang sarili. Malamang na ang kanilang lakas ay matagal nang nalampasan ang True Saint Realm. Bumaba ang mga mata ni si Liu He sa sanctum sa gitna. Para itong isang napakagandang palasyo na ginawa mula sa walang katapusang kalawakan ng mga bituin. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na para bang inaalam niya ang mahiwagang kapangyarihan sa loob. Nakakatakot na internal chi. Sa ilalim ng panloob na chi na ito, naramdaman ng lahat ang matinding takot sa kanilang mga puso. Ito ay isang takot na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Si Liu He ay sasalakay. Gusto ba niyang alisin ang mga sanctum na ito at gamitin ang mga ito para maunawaan ang pamamaraan ng Dao? Kabaliwan. Hindi nabawasan ni si Liu He ang kanyang kayabangan mula noon. Dahan-daang itinaas ni si Liu He ang kanyang palad, at isang nakakatakot na banal na kapangyarihan ay agad na bumangon. Ang kanyang palad ay nakabuo ng selyo, at agad na nagtipon ang libu-libong pamamaraan ng Dao. Ang nakakatakot na internal chi na iyon ay nagresulta sa kakaibang phenomenon sa sanctum. RANS. Sa sandaling itinaas ni si Liu He ang kanyang kamay, naging matindi ang kapaligiran sa sanctum. Ang napakagandang palasyo na para bang ginawa mula sa walang katapusang kalawakan ng mga bituin ay biglang nagningning ng maliwanag. Ang nakasisilaw na liwanag ng bituin ay tila nasusunog kaagad na parang mga bituin ay bumagsak ng napakaganda at mapanganib. Ang hangin sa sanctum ay tila na tense na parang pinipigilan ng isang makapangyarihang banal na kapangyarihan, na nagpapahirap sa bawat paghinga. Ang palasyong gawa sa mga bituin ay nagsimulang manginig na para bang naramdaman nito ang nakakatakot na kapangyarihang natipon sa kamay ni si Liu He. Naramdaman din ng mga nabubuhay na nilalang sa sanctum ang pressure na ito. Bahagyang nanginig ang kanilang mga katawan na parang galit dahil may walang galang. Sa wakas ay sumabog ang kapangyarihan ng libu-libong Dao technique sa palad ni si Liu He.
Isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang palad. Bagamat ang sinag ng liwanag na ito ay kasing laki lamang ng dulo ng daliri, taglay nito ang kapangyarihang sirain ang lahat. Tumagos ito sa himpapawid, nag-iwan ng nakakasilaw na daanan ng liwanag habang dumiretso ito patungo sa stellar na palasyo. Tumabog ang liwanag ng bituin mula sa palasyong gawa sa walang katapusang mga bituin na para bang susunugin nito ang buong palasyo. Pagkatapos ay dahan-daang lumabas ng palasyo ang isang figure. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay marilag na para bang naglalaman ito ng kapangyarihan ng buong universo. Siyempre, hindi lumabas ang mga buhay na nilalang sa sanctum. Hindi sila maaaring tumawid sa mga hangganan ng sanctum, ngunit maaari nilang gamitin ang kapangyarihan ng sanctum upang ipakita ang kanilang kamalayan sa labas ng sanctum. Ito ang kanilang kakayahan, at gayon din ang paraan na ginamit nila upang protektahan ang sanctum. Ang figure na lumabas sa palasyo ng Stella ay isang projection. Ito ay ethereal bilang isang figure ng tao condensed mula sa liwanag ng bituin. Ang kanyang katawan ay puno ng walang katapusang kapangyarihan ng Stella, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng kalaliman ng buong universo. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Siliuhei. Tapos gumalaw yung labi niya na parang may sinasabi. Gayunpaman, ang kanyang boses ay hindi naglakbay palabas ng santuwaryo. Sa halip, nawala ito sa mga hangganan ng sanctum. Tiningnan ni Siliuhei ang Stella figure at pinaikit ang kanyang mga mata. Masasabi niya na ang lakas ng Stella humanoid na ito ay higit na nalampasan ang alipin ng Nichu. Ang bawat kilos niya ay tila naglalaman ng walang katapusang pamamaraan ng Dao. Ito ay isang kapangyarihan na nakita niya noon ngunit hindi niya maintindihan. Tulad ng inaasahan sa isang buhay na nilalang mula sa sanctum ni Wuji, walang pakialam na sabi ni Siliuhei. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang pahiwatig ng presyon ngunit hindi tumigil doon. Sa halip, pinasigla nito ang kanyang pagnanais na umatake. Hayaan mo akong maranasan ito para sa sarili ko. Bagamat hindi ka kasing galing ni Wuji, bahagi ka pa rin ng Dao technique ni Wuji. Malawak nang umisi si Siliuhei, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng nakakalokong ngiti. 2118 The Peak Duel, 1. Ang malakas na layunin ng labanan ni Siliuhei ay natural na nagpakilo sa maraming tao. Kitang-kita ang nakakatakot na lakas ng nabubuhay na nilalang na iyon, ngunit hindi umatras at lumaban si Siliuhei. Talagang nakakagulat. Ang lakas ng mga buhay na nilalang na ito ay matagal nang nalampasan ang True Saint Cultivation Realm. Kung hindi siya mag-iingat, baka dito siya mamatay. Tama. Gayunpaman, ang mga nabubuhay na nilalang na iyon ay hindi maaaring umalis sa sanctum. Sa kakayahan ni Siliuhei, dapat niyang protektahan ang kanyang sarili. Habang nag-uusap ang lahat, gumawa ng hakbang si Siliuhei. Tandang padamdam. Itinaas niya ang kanyang palad, at libu-libong Dao technique ang nagtipon. Ang di nakikitang banal na kapangyarihan ay kumalat, at ang walang hangganang kapangyarihan ay tila natipon sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang napakalaking ningning ang sumalubong sa kanyang likuran. Ang ningning ay nag-condensed at nakabuo ng libu-libong mga eksena. Pabago-bago ang mga eksena, parang bagyong dagat. Nandoon ang pagsikat ng araw at buwan, ang mga bituin, ang mga kahangahangang bundok at ilog, ang walang hangganang karagatan, ang dumadagendong na kulog sa ilalim ng langit, ang nagninangas na apoy sa kailaliman, ang hanging buhangin sa disyerto, at ang pagtataka ng libu-libong hayop sa kagubatan. Ang mga eksena ay napakalawak at kahanga-hanga na para itong ibang mundo, ganap na pinupuno ang espasyo sa likod ni Siliuhei. Ang mga eksena ay parang paglikha ng mundo. Parang tumutubo ang puno ng buhay sa likuran niya. Ang mga ugat nito ay malalim sa lupa, at ang mga sanga nito ay malago. Ang bawat dahon ay nagpalapat ng mundo. Ang mga bunga sa puno ay mga kislap ng buhay. Kumikislap sila ng liwanag at naglabas ng walang katapusang sigla. Isang nakasisilaw na bituin ang nakasabit sa pinakatuktok ng puno ng buhay. Pinaliwanagan nito ang malawak na mundo na parang kinokontrol nito ang kapangyarihan ng buhay. Si Siliuhei ay nagmukhang isang kataas-taasang Diyos sa kahangahangang eksenang ito.
Ang porma sayon sa kanyang kamay ay patuloy na lumalawak na parang isang napakalaking black hole, na handang sumipsip ng mga bulalakaw na iyon. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga tao ang nakadama ng walang katulad na pagkagulat. Alam nila na ang eksenang nauna sa kanila ay higit pa sa kanilang pangunawa. Hindi na ito ang mundong alam nila. Isa itong bagong-bago, hindi kilalang domain. Si Siliuhe ay parang isang tunay na Diyos ng paglikha sa harap ng buhay na nilalang na iyon. Bawat galaw niya ay tila lumilikha ng bagong mundo. Bawat galaw niya ay hindi mapaglabanan na nakakagulat. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat na nasaksihan nila ang hindi maintindihan ngunit napakalaking tunay na kapangyarihan. Ito ay isang pagkabigla na hindi pa nila naranasan, isang kapangyarihan na nalampasan ang lahat ng imahinasyon. Ang kapangyarihan ng nasasakupan ni Siliuhe pagkatapos na makapasok sa True Saint Realm ay masyadong nakakatakot. Sa ilalim ng napakalaking eksenang ito, nakaramdam ng panginginig ang lahat. Halos manginig ang lahat dahil sa umaapaw na pressure. Ito ba ang lakas ni Siliuhe? Talagang karapat-dapat siya sa titulong isang henyo noon. May napabuntong hininga dahil sa emosyon. Sa sandaling nakamit ni Siliuhe ang dakilang tagumpay, ang pinakamakapangyarihang individual sa mundong ito ay walang alinlangan na magkakaroon ng pwesto para sa kanyang sarili. Sino ngayon ang nang-ahas na labanan si Siliuhe? Sa kapangyarihan ng domain, ang bawat galaw ni Siliuhe ay puno ng matinding puwersa, patuloy na nakikipag-away sa may buhay na nilalang sa sanctum. Ang mundo ay patuloy na gumuho na para bang ganap na madudurog ang mundo. Ang kawalan ay patuloy na nanginginig, at ang Dao technique sa loob nito ay wala na. Parang nabuhay muli ang lahat. Ang bawat pag-atake ay gumagalaw sa langit at lupa. Ang malakas na puwersa ay tila pinunit ang kawalan at sinisira ang lahat. Habang ang mga pag-atake ni Siliuhe ay naging mas mabangis, ang mundo sa likod niya ay naging mas nakakagulat. Nagpalit-palit ang araw at buwan, bumaligtad ang mga bundok at ilog, kumulo ang mga karagatan, kumulog ang kulog, nagliyab ang apoy, hinaipa ng hangin sa disyerto ang buhangin, at libu-libong hayop ang lumundag sa kagubatan. Ang eksena ay kasing gulat ng katapusan ng mundo. Ano of Es. Sa gitna ng lahat ng ito, si Siliuhe ay parang isang Diyos. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay at ilipat ang mundo. Ang puno ng buhay ay patuloy na tumubo sa likuran niya. Ang mundo ng bawat dahon ay sumasabog ng mas maningning na ningning. Ito ay tulad ng isang maliit na universo, patuloy na lumalawak at nagbabago. Ang nakasisilaw na bituin ay kumikinang ng maliwanag sa tuktok ng puno ng buhay. Ang liwanag ng bituin ay sumikat at nagpapaliwanag sa buong mundo na para bang lalagpasan nito ang tanikala ng buhay at sisubog ng may hindi maisip na kapangyarihan. Ang resulta ng labanan ay sumiklab sa mundong ito. Ang mga ulap sa kalangitan ay hamihip, ang lupa ay yumanig hanggang sa punto ng maraming kalaliman na bumukas, at maging ang mga bundok ay gumuho dahil sa mga pagyanig. Buti na lang at nasa Chaos Grave iyon. Lahat ng gumuho ay naibalik sa isang iglap. Kung hindi, ang lugar na ito ay magiging mga guho. Sa eksenang ito, si Siliuhe ay parang Diyos na bumababa sa mundo. Sa tuwing siya ay umaatake, tila siya ay lumilikha o sumisira ng isang mundo. Ang kahangahangang eksena ay parang isang epikong paglalarawan, na nagdulot ng hindi pa nagagawang pagkabigla sa lahat. Ang gayong eksena ay nagpidama sa mga tao na walang katapusang walang kapangyarihan at walang halaga. Para silang nanunood ng isang alamat na hindi kapanipaniwala ngunit hindi maihahambing na totoo. Ang labanan ay tila muling itinayo ang isang buong bagong mundo. Gulat na gulat ang lahat ng nanunood. Nakita na rin nila ang tunay na kapangyarihan ni Siliuhe. Ito ay lampas sa imahinasyon, ngunit ito ay totoo. Isang matandang lalaki sa karamihan ang nagsabi na may nanginginig na boses, ito kaya ang tunay na pinili. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kapangyarihan sa aking buhay. Nanlaki ang mga mata ng binata sa tabi niya at tumingin kay Siliuhe sa langit. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi, hindi ko akalain na ang mga tao ay maaaring magpakita ng ganoong kapangyarihan. Ay, ito ba ang True Saint Realm?
Isang medyo may edad na lalaki ang kumuyam ng kanyang mga kamao at huminga ng malalim. Sabi niya sa pagkabigla, si Liu He ay hindi lang isang tunay na santo. Nalampasan na niya ang tunay na santo. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot na sa hindi maipaliwanag na antas. Walang alinlangan, ito ang pinakamalakas na ekspertong nakita ko. Maging ang mukha ni Teng Zishu ay bakas ng pagkagulat. Isa rin siyang true saint pero parang nakakaramdam ng kaunting pressure. Ang labanan ay tumagal ng daan-daang round, at ang mundo ay gumuho ng hindi mabilang na beses. Sa wakas, si Liu He ay tila lubos na nagalit sa buhay na nilalang na iyon. Si Liu He ay parang Diyos na nakatayo sa malawak na kalawakan ng langit at lupa, nakaharap sa buhay na nilalang sa sanctum. Lalong lumalamig ang ekspresyon ng buhay na nilalang, at libu-libong internal chi ang lumundag patungo sa sanctum na ito na para bang magpapakawala sila ng sobrang nakakatakot na spell. Unti-unting naging malabo ang figure ng buhay na nilalang. Tila balot siya ng hindi mabilang na mga daluyan ng liwanag, naging hindi maabot at hindi maarap. Ang hangin sa sanctum ay agad na nagyelo na parang nananabik ngunit nakakaramdam ng takot sa paparating na pag-atake. Ang mga mata ng buhay na nilalang ay kumikislap sa isang malamig na liwanag. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang kamay na iyon ay gumuhit ng malalim na trajectory sa hangin na parang pinutol nito ang mundo at tinawag ang kapangyarihan ng kaguluhan. 2119 na The Peak Duel, 2. Ang hangin ay puno ng nakasusuklam na tensyon na parang nahaharap sa isang mapang wasak na sakuna. Ang nakakagulat na panloob na chi na iyon ang nagparamdam sa mga tao ng nakakatakot na kapangyarihan ng buhay na nilalang at mas naunawaan na ang buhay na nilalang ay hindi na isang pag-iral na may isip nila. Pagkatapos noon, biglang nagwagayway ng kamay ang may buhay. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay nanginig, ang kalawakan ay nagsimulang masira, at isang mapanirang kapangyarihan ay tila biglang sumabog sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan tulad ng isang black hole na agad na nilamon ang lahat ng bagay sa paligid. Ito ay ang pag-atake ng buhay na nilalang. Ang kanyang kapangyarihan ay tila nagwasak sa buong mundo, at walang makakatakas. Sa sandaling ito, ang buong mundo ay nahulog sa kaguluhan. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng takot. Ang malakas na puwersang iyon ay tila lalamunan ang mundo at ipadama sa lahat ang walang katulad na takot. Tandang padamdam. Ito ay isang kapangyarihang lampas sa imahinasyon, isang kapangyarihan na maaaring sirain ang lahat. Ito ay isang hindi mapigil ang kapangyarihan. Sa mismong sandaling ito, ang lahat ay nakadama ng walang katapusang pagkabigla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata nang makita nila ang pagbabagong nakakasira ng lupa na dulot ng pag-atake ng buhay na nilalang. Ito ay isang eksena ng kaguluhan, walang katapusang pagkawasak, at hindi mailarawang takot. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga tao ang nakadama ng malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Pakiramdam nila ay walang lakas na lumaban na parang mga langgam sa harap ng gayong kapangyarihan. Ang lakas ng welga na iyon ay sobrang nakakatakot na sapat na para sirain ang lahat. Ang buhay na nilalang ay parang Diyos ng paglikha. Ang isang banayad na pag-alog ng kanyang palad ay sapat na upang palitawin ang kapangyarihan ng katapusan ng mundo. Ang kapangyarihan ay lumakas patungo kay Liu He na parang alon para lipulin siya. Sa ilalim ng epekto ng kapangyarihang iyon, ang mundo ay tila magugunaw. Ang mga ulap sa kalangitan ay agad na tinatangay ng hangin, at ang lupa ay nagsimulang pumutok sa malalim na mga kanyan. Ang bulubundukin ay agad ding gumuho sa ilalim ng kapangyarihang ito. Punong-puno ng hangin ang nakamamatay na panloob na chi. Ito ay isang walang katapusang pakiramdam ng pagkawasak na para bang ang mundo ay talagang mawawasak. Ang pag-atake ng buhay na nilalang ay parang pagdurog ng langit at lupa. Hindi mapanatili ng kalawakan ang katatagan nito sa ilalim ng kapangyarihang ito at nagsimulang masira at mabaliw. Itinaas ni Liu He ang kanyang ulo at umungol ng galit, humarap sa malakas na pag-atake ng buhay na nilalang. Nanginginig tuloy ang eksena sa likod niya. Ang mga puno ay sumalubong sa bagong buhay, at ang tanawin sa likod niya ay naging mas nakasisilaw. Galit na sigaw ni Liu He na para bang buong lakas niyang nilalabanan ang pag-ataking ito.
Ang kanyang galit na sigaw ay tila naglalaman ng isang hindi maintindihang kapangyarihan na parang nagmumula sa isang sinaunang mundo, isang misteryosong kapangyarihan na lumampas sa oras at espasyo. Unti-unting nabuo ang isang liwanag at pinalibutan ang katawan ni Siliuhei. Ito ay isang gininto ang liwanag na parang nagninangas na gintong apoy. Ang kanyang mga kamay ay dahan-daang kumakaway sa hangin na parang gumuguhit ng napakalaking simbolo. Ang simbolo ay kumikislap sa hangin na parang buhay. Sa bawat pagkurap nito, magdudulot ito ng malakas na pagbabago-bago. Pagkatapos ay bigla siyang tumulak pasulong, at ang simbolo ay agad na itinulak patungo sa malakas na puwersa na umaakay patungo sa kanya. Ang simbolo ay bumangga sa kapangyarihan ng buhay na nilalang, at isang matinding liwanag ang sumabog. Ang liwanag ang nagpapaliwanag sa buong mundo na parang ito na lang ang natitirang liwanag. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng nabubuhay na nilalang ay napakalakas. Saglit lang ang simbolo bago ito nabasag at nawala. Lumiit ang mga mag-aaral ni Siliuhei. Nanginginig ang kanyang mga paa habang nagmamadaling lumabas ng Chaos Grave. Sa kabutihang palad, ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay umalis kaagad sa lugar. Kahit na may mga nagkalat na galo sa kanyang katawan, hindi ito nakakapinsala. Kahit galit na galit ang buhay na nilalang, hindi siya makaalis sa sanctum. Nakikita lamang niya si Siliuhei na ligtas na umalis. Natahimik ang eksena. Bagamat natalo si Siliuhei, nagulat ang lahat. Alam ng lahat na walang makakatalo sa buhay na nilalang. Ang katotohanan na si Siliuhei ay maaaring lumaban sa kanya sa loob ng mahabang panahon at makatakas ng hindi nasaktan ay nagpapaliwanag sa nakakatakot na lakas ni Siliuhei. Siliuhei, napakalakas. Huminga ng malalim ang isang tao sa karamihan at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa emosyon. Siliuhei, na naging tunay na santo, ay talagang nakakatakot. Ang kanyang lakas ay higit pa sa isang ordinaryong tunay na santo. Tulad ng inaasahan sa sanctum ni Wuji. Talagang nakakatakot, taos-pusong sabi ni Siliuhei. Si Wuji ay isang alamat, at walang sino man ang nang-ahas na bastyusan siya. Kahit na ang sanctum na kanyang iniwan ay hindi maaaring hawakan ng mga tao sa kasalukuyang panahon. Siliuhei ay nakatayo roon ng mahabang panahon. Pagkatapos ay bahagyang yumuko siya sa sanctum at humakbang palayo. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita ng labanang ito sa buong banal na rehiyon. Narinig mo ba? Hinamon ni Siliuhei ang sanctum ni Wuji. Tama. Nakipaglaban siya ng daan-daang round sa may buhay na nilalang sa sanctum at hindi nagpatalo. Sa huli, ligtas siyang umalis. Pinagtatawanan mo ba ako? Hindi makapaniwalang tanong ng isa sa kanila. Hinamon ni Siliuhei ang buhay na nilalang sa sanctum ni Wuji at nakatakas ng hindi nasaktan. Totoo. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata, sabi ng isa pang may katiyakan at pagkagulat sa kanyang mukha. Ang laki ng labanang iyon ay lampas sa aking imahinasyon. Oh my God! Paano naging napakalakas ni Siliuhei? May bamantong hininga na may halong emosyon at sinabing hindi makapaniwala ang mukha. Alam nyo ba, noong hinamon niya ang buhay na nilalang, ginamit pa niya ang simbolo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng mga buhay na nilalang ay agad na nabasag ang simbolo. May nagpahayag ng ilang detalye. Mga simbolo. May naguguluhan. Ano iyon? Isa itong sinaunang kapangyarihan. Sinasabi ng bulong-bulungan na ito ang tanging kapangyarihan na maaaring lumaban sa buhay na nilalang. Gayunpaman, hindi nito kayang labanan ang kapangyarihan ng nabubuhay na nilalang na iyon. Sabi ng nagpaliwanag na may komplikadong ekspresyon. Mukhang pareho siyang humanga at nag-aalala sa mga ikinilos ni Siliuhei. Bakit ginawa iyon ni Siliuhei? May nagtatakang tanong. Ano ang gusto niyang gawin sa pamamagitan ng paghamon sa may buhay? Sino ang nakakaalam? Marahil ay gusto niyang hamanin ang kanyang sarili, o marahil ay nais niyang makakuha ng isang bagay mula sa buhay na nilalang, may nahulaan at nagsabi. Pinag-uusapan ng lahat ang mga aksyon ni Siliuhei. Alam nila na anuman ang layunin ni Siliuhei, nagpakita na siya ng sapat na lakas at tapang. Gayunpaman, nahulaan ng ilang tao na ginagawa ito ni Siliuhei para sabihin sa mundo kung gaano siya nakakatakot matapos niyang marating ang True Saint Realm. Siliuhei.
Malapit na siyang pumunta sa Thunder Courtyard, bulong ng isang tao na parang may napansin na siya. Sa Thunder Courtyard, naglalaro ng chess sina Chinyu at Dinley. Natural, ang balita tungkol kay Siliuhei ay nakarating din sa kanilang mga tainga. 2,120 tunay na santo laban sa tunay na santo. Si Siliuhei ang pinakamalaking kaaway ni Chinyu. Kung mas malakas siya, mas mapanganib si Chinyu. Ang dahilan ay walang iba kundi ang Track-Alas Immortal Scripture sa mga kamay ni Chinyu. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay lubos na kalmado at kalmado. Nakatutok lang siya sa chessboard na nasa harapan niya na ikinagulat ni Dinley. Nagpunta si Siliuhei sa Chaos Grave hindi pa lang, casual na sabi ni Dinley. Tumango si Chinyu at nagpatuloy sa paglalaro ng chess na parang hindi niya narinig. Tandang padamdam. Kahit ako ay maaaring hindi katugma kay Siliuhei, sabi ni Dinley, hinahaplos ang kanyang balbas. Ang mas nakakatakot ay mas maraming true saints ang lalabas mula sa mga aristokratikong pamilya. Sa oras na iyon, malamang na mahihirapan akong protektahan ang aking sarili. Matapos marinig ito, sa wakas ay nag-react si Chinyu. Ibinaba niya ang piraso ng chess sa kanyang kamay at sinabing, sa tingin ko ay hindi. Hindi ako naniniwala na ang mga maharlikang pamilya ay maglalakas loob na salakayin ang Thunder Courtyard. Ano ang dahilan kung bakit mo nasasabi iyan? Tanong ni Dinley. Sinabi ni Chinyu, malinaw na napakalakas ni Siliuhei na kahit ikaw ay hindi maglakas loob na sabihin na kaya mo siyang talunin. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi tatagal ang Thunder Courtyard hanggang ngayon kung umaasa lamang ito sa ilang true saints. Pagkatapos ay itinaas ni Chinyu ang kanyang daliri at itinuro ang walang kamatayang libingan ni Lei Ming. Ang lugar na ito ay dating tirahan ng Immortal Emperor Lei. Napakaraming pamamaraan ng Immortal Emperor ang naiwan. Hindi makatotohanan para sa isang tunay na santo na gumawa ng kaguluhan dito. Hahaha. Hindi napigilan ni Dinley na haplasan ang kanyang balbas at tumawa ng malakas. Bahagyang tumango siya at sinabing, nag-alala ka nang pumasok si Siliuhei. Bakit kalmado ka ngayon? Ikaw ang nagpaalala sa akin. Bukod dito, nakita din ng aking divine sense kung paano umalis si Wu Ji sa sarili niyang landas sa Track-Alas Immortal Scripture, mahinang ngumiti si Chinyu at sinabi. Mas maraming paghihirap ang hinarap ni Wu Ji kaysa sa iba. Wala siyang Path of Heaven tulad ni Chinyu at maaari pang tawaging inabandonang anak ng Path of Heaven. Gayunpaman, hindi pa rin magagapi si Wu Ji sa mundo sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Sa Track-Alas Immortal Scripture, nakita ni Chinyu ang mga salitang iniwan ni Wu Ji. Malawak at walang hangganan ang landas tungo sa kawalang kamatayan. Handa akong putulin ang langit sa abot tanaw. Ang landas ng langit ay humahadlang sa aking landas, ngunit puputulan ko ang mga ugnayan nito sa kawalang kamatayan. Bagamat hindi lubos na maunawaan ni Chinyu ang mga salitang ito, nakikita niya ang determinasyon ni Wu Ji na lumaban sa langit. Ang isang taong inabandona ng landas ng langit ay hindi kailanman nag-alala ng anumang alalahanin, ni hindi niya sinira ang kanyang Dao-isip. Hindi pa banggitin, ang kasalukuyang suliranin ni Chinyu ay hindi gaanong mahalaga kung ihahambing dito. Natatakot ako na ang susunod na hinto ni Siliuhei ay ang Thunder Courtyard, sabi ni Dinley habang inilalagay niya ang kanyang piraso ng chess. Oo, itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa abot tanaw. Tila may mga madilim na ulap na nagkukumpulan doon, at anumang oras ay bababa na sila. Ang labas ng mundo ay nag-iisip pa rin, at maraming tao ang naghihintay sa susunod na hakbang ni Siliuhei. Hindi itinago ni Siliuhei ang kanyang kinaroroonan. Naglakbay siya sa pagitan ng langit at lupa at binisita ang iba't ibang maharlikang pamilya sa loob ng kalahating taon. Sa loob ng kalahating taon na ito, ang mga pamamaraan ng Dowa sa pagitan ng langit at lupa ay naging mas hindi mahuhulaan. Maraming tunay na banal ang tila malapit ng lumitaw. Walang nakakaalam ng layunin ng paglalakbay ni Siliuhei. Tila inaabangan ng lahat ang paghaharap ni Siliuhei at Thunder Courtyard. Sa araw na ito, si Siliuhei ay nasa isang walang nakatirang taluktok ng bundok. Ang nakapalibot na espasyo ay selyado, at walang sino man ang makalabas doon.
Ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Zuan Jizi, na nanlinlang sa pamilyang Si. Matagal na panahon ang ginugol ni si Liu He, ngunit sa wakas ay nakuha niya ang lokasyon ng Zuan Jizi. Si Zuan Jizi ay isa ring true saint. I wonder kung kaya niyang talunin si Liu He. Natatakot akong magiging napakahirap. Si Liu He ay isang bagong santo, at ang vital energy ni Zuan Jizi ay matagal nang nabawasan. Paano siya may kukumpara kay si Liu He, na bagong silang na muli? Or Alpha NB. Si Liu He ay isang henyo ng mundo. Kahit nasunugin ni Zuan Jizi ang kanyang esensya ng dugo upang makabawi sa kanyang pinakamataas na estado, hindi pa rin siya makakapantay kay si Liu He. Sino? Sa mundo? Ang nang-ahas na magsabing kaya nilang talunin si Liu He. Masiglang nag-uusap, tila puno ng pag-asa ang mga nakapaligid na tao. Bagamat si Liu He ay pumasok sa Chaos Grave pagkatapos pumasok sa True Saint Realm, ang pag-iral sa Sanctum ay hindi pangkaraniwan at sa gayon ay hindi maihahambing sa. Sa makatuwid, maraming tao ang gustong malaman kung sino ang mas malakas sa pagitan ni si Liu He at ng iba pang mga True Saints. Si Liu He ay mukhang kalmado. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran na para bang hindi niya sineseryoso si Zuan Jizi. Sa kabaligtaran, ang ekspresyon ni Zuan Jizi ay medyo hindi natural, at may bakas ng gulat. Si Liu He, kahit ano paman, ako ang nakatatanda sa iyo. Ano ang sinusubukan mong gawin sa pamamagitan ng pagtatatak sa kawalan? Nagkunwaring kalmado si Zuan Jizi at sinabi. Bahagyang ipinikit ni si Liu He ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi, dinaya mo ang unang 3 kabanata ng walang kamatayang kasulatan ng pamilya Si. Dapat kang mamatay ngayon. Nang marinig ito, mabilis na sumigaw si Zuan Jizi, kailan pa ako nagsinungaling sa pamilya mong Si. Ipinagpalit ko ito ng Supreme Bone. Ano? Babalik ka ba sa iyong salita sa harap ng lahat ngayon? Supreme Bone. Nagtaas ng kilay si Liu He. Peke ang Supreme Bone na iyon. Dapat alam mo iyon. Ako, hindi ko talaga alam. Walang kumpiyansa na sabi ni Zuan Jizi. Ikinaway ni si Liu He ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito. Kalimutan mo na ito. Hindi na mahalaga. Kung kinuha mo ang walang kamatayang kasulatan ng pamilya ko, tiyak na mamamatay ka. Lalong nagpanik ang ekspresyon ni Zuan Jizi. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, si Liu He, alam kong nakatuntong ka na sa True Saint Realm. Gayunpaman, kung gagawin natin ang lahat, maaaring hindi kita kapareha. Kahit anong mangyari, mas marami akong napag-aralan na mga diskarte kaysa sa iyo. Dapat mo man lang akong tawaging senior. Senior, sino ka sa tingin mo? Gumisi si Liu He at sinabi. Agad na nagalit si Zuan Jizi at sinabing, hindi mo iniisip na ako, si Zuan Jizi, ay natatakot sa iyo. Ganun ba? Isang bakas ng saya ang bumungad sa mukha ni si Liu He. Tumingin siya kay Zuan Jizi at sinabing, halika, tingnan ko kung gaano ka kaya. Nililigawan mo si kamatayan. Ganap na galit si Zuan Jizi. Ang panloob na chi sa katawan ni Zuan Jizi ay agad na pumutok. Ang pagbabago-bago ng elemental na enerhiya na kinokontrol niya ay lumundag tulad ng mabangis na hangin at malakas na ulan, at ang matinding kapangyarihan ay bumuo ng halos nakasusuklam na presyon. Hindi napigilan ng mga nanunood na manlaki ang kanilang mga mata. Hindi nila naisip na si Zuan Jizi ay makakapaglabas pa rin ng ganoon kalakas na internal chi kapag siya ay halos mapagod. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni si Liu He. Tumingin siya kay Zuan Jizi at sinabing, halika, ito lang ba ang mayroon ka? Natigilan si Zuan Jizi. Sa susunod na sandali, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay muling lumundag ng husto. Tila nag-aapoy ang lahat ng dugo sa kanyang katawan, at namula ang kanyang balat. Ang isang mas malakas na pagbabago-bago ng elemental na enerhiya ay halos masira ang nakapaligid na hangin. Hindi naiwasang mapabuntong hininga ang mga nanunood sa pagkamangha. Hindi sila makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Ito ay isang kapangyarihan na halos nasa tuktok ng tunay na santo.